It's not impossible that a first part could be built before others are built later. But with the announced cutbacks, the project will probably take 10 futuristic cities being built. Welcome to Arvin Polo TV. Sa panahon ng mabilisang technological changes at pagtaas ng population, na patuloy na nagbabago ang mga lungsod upang matugunan ang mga pangangailangan ng hinaharap. Ang mga futuristic cities ay hindi na lamang isang concept sa mga science fiction. Sila ay aktwal na itinatayo na ngayon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga lungsod na ito ay dinisenyo upang maging sustainable, tech-driven at eco-friendly na naglalayong isolve ang mga challenges sa urbanization habang pinapabuti ang quality ng buhay ng mga residente. Kaya sa video na ito ating pag-uusapan ang 10 futuristic cities being built na mga lungsod na nagsisilbing blueprint para sa urban development sa hinaharap. Kaya tara simulan na natin. Number 1, NEOM in Saudi Arabia. Ang NEOM ay isang napakalaking proyekto sa Saudi Arabia na bahagi ng Vision 2030 na naglalayong gawing mas diversified ang ekonomiya ng bansa at bawasan na ang pag-aasa nito sa langis. Ito ay matatagpuan sa Tabuk Province, malapit sa border ng Egypt, Jordan at Israel. At ito ay isang futuristic city na may laki na umaabot sa 26,500 square kilometers. Layunin ng NEOM na maging isang hub ng innovation, technology at pagpapanatili ng kalikasan. Ang pangalan nito ay pinagsamang NEO na nangangahulugang bago at M na mula sa Mustakbal na salitang Arab para sa hinaharap. Samantala, ang lungsod ay ginawa upang maging isang model ng sustainable living na pinapagana ng renewable energy, kabilang ang solar, wind at green hydrogen. Bukod pa rito, isa sa mga pangunahing proyekto ng NEOM ay ang The Line, isang 170-kilometer linear na lungsod na walang mga kalsada, kotse o carbon emissions at ang Oxagon, na magiging pinakamalaking floating structure sa mundo na magtutuon sa mga advanced na industry. Kasama rin dito ang Trojena, na isang mountain resort na mag-aalok ng mga outdoor activity, at Sindala, isang luxury island destination sa Red Sea. Ang NEOM ay nilalayong maging isang living laboratory para sa mga modern technology tulad ng artificial intelligence, robotics at smart infrastructure. Bagaman ito ay nagdudulot ng mga pangako ng pagpapanatili ng urban development, ito rin ay humaharap sa mga problema tulad ng posibleng displacement ng mga local communities at ang pagiging praktikal ng ganito kalaking proyekto. Samantala, ang first stage ng The Line ay inaasahang makukumpleto sa 2025, habang ang kabuang proyekto ay nakatakdang matapos sa 2030. Ang NEOM ay inaasahang magdudulot ng malaking global effect at gagawin ang Saudi Arabia bilang leader sa innovation at sustainable development. Ngunit marami ang naghihintay kung paano haharapin ng proyekto ang mga hamon sa kapaligiran at social aspects. Sa kabila ng mga pangakong ito, ang kakayahan ng NEOM na maisakatuparan ang mga ambisyosong plano nito ay magdedepende sa tagumpay sa technological innovation at sa kakayahan nitong mag-attract ng international investment. Number 2, Masdar City in Abu Dhabi, UAE. Ang Masdar City sa Abu Dhabi, UAE ay isang ambitious urban project na idinisenyo upang maging isang global na hub ng malinis na teknolohiya at renewable energy. Inilunsad ito noong 2006 ng Abu Dhabi Future Energy Company. Ang Masdar City ay binuo upang maging isang modelo ng mga sustainable cities sa hinaharap. Kilala ito bilang isa sa mga unang lungsod sa mundo na naglalayong magkaroon ng zero carbon at zero waste footprint, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pangangalaga sa kapaligiran habang naghahanap ng solusyon sa mga problema ng mabilis na urbanization. Samantala, ang lungsod ay pinapagana ng renewable energy, partikular na ng mga solar power, at ang disenyo nito ay ini-incorporate ang mga energy and water efficient technology, kasama ang mga traditional Arabic architecture na nakakatulong sa natural na pagpapalamig ng mga gusali. Dinisenyo ito upang maging pedestrian friendly, na may mga electric vehicle at personal rapid transit o PRT system na pumapalit sa mga tradisyonal na sasakyan na nagtatampok ng modern technology habang mas in favor ang paglalakad at pagbibisikleta. Gayunpaman, ang Masdar City ay hindi lamang isang lugar para sa sustainable living, kundi isang sentro ng pagbabago, tahanan ng Masdar Institute na nakatuon sa researching at pag-improve ng renewable energy at sustainable technologies. Ito rin ay nagsisilbing isang business hub para sa mga kumpanya ng clean tech
na nag-aalok ng mga incentives sa mga negosyong nakatuon sa sustainability. Bagaman naharap ang proyekto sa mga hamon tulad ng delay sa construction at change of scope ng project, patuloy pa rin na umuunlad ang Masdar City na nagiging inspirasyon para sa mga katulad na proyekto sa buong mundo. Bukod dito, ang lungsod ay gumagamit ng mga advanced systems sa pag-iingat ng tubig at pamamahala ng basura upang suportahan ang layunin nitong maging zero waste. Sa kabila ng mga pagbabago sa original na plano, nananatiling mahalaga ang Masdar City sa strategy ng UAE na palawakin ang ekonomiya nito patungo sa mas malawak na pagsasama ng sustainable development at modern technology. Ang proyekto ay patuloy na nagsisilbing isang mahalagang bahagi ng mga initiatives ng UAE para sa future green cities at nagbibigay ng mahalagang contribution sa global discourse sa urbanization at sustainability. Number 3. Songdo in South Korea. Ang Songdo International Business District o IBD sa South Korea ay isang makabagong smart city na bahagi ng Incheon Free Economic Zone or IFEZ na matatagpuan sa isang 600-hectare na reclaimed land mula sa Yellow Sea malapit sa Incheon International Airport. Dinisenyo ito bilang isang modelo ng teknolohiya at sustainability, layunin ng Songdo na maging isang global business hub at perpektong kapaligiran para sa international na negosyo at pamumuhay. Sa pamamagitan ng paggamit ng advanced technologies at eco-friendly solutions, ang lungsod ay may interconnected na mga gusali at sistema na nagpapadali sa energy management, traffic control at security. Gayunpaman, ang Songdo ay may malawak na green spaces tulad ng Central Park na nagbibigay ng sariwang hangin at recreational areas, pati na rin ang mga state-of-the-art facilities tulad ng Songdo Conventia at Incheon Global Campus. Ang lungsod ay may efficient public transportation system na konektado sa Seoul na nagpapadali ng access sa buong rehiyon. Samantala, ang mga gusali ay nilagyan ng mga sensors para sa automated energy use at ang basura ay kinokolekta gamit ang pneumatic tubes na direktang nagdadala sa processing facility. Bagaman ang Songdo ay itinuturing na isang benchmark sa sustainable urban development, may mga alalahanin tungkol sa social integration at affordability, lalo na sa pagitan ng mga iba't ibang socio-economic classes. Bukod rito, nagsimula ang pagtatayo ng Songdo noong 2003 at habang ang pangunahing bahagi nito ay halos kumpleto na, patuloy pa rin ang pagpapaunlad ng iba pang bahagi ng lungsod. Sa kabila ng mga hamon, ang Songdo ay inaasahang maging mahalagang bahagi ng ekonomiya ng South Korea na magbibigay ng malaking contribution sa international trading and services, kung kaya't ang lungsod na ito ay isang natatanging halimbawa ng modern urban development na maaaring magsilbing modelo para sa ibang mga bansa na nais lumikha ng kanilang sariling smart cities sa hinaharap. Number 4. King Abdullah Economic City in Saudi Arabia. Ang King Abdullah Economic City o KEC sa Saudi Arabia ay isang pangunahing proyekto ng urban development na matatagpuan sa baybayin ng Red Sea, mga 100 kilometers mula sa Jeddah. Inilunsad ito noong 2005 bilang bahagi ng Vision 2030 ng Saudi Arabia. Ang King Abdullah Economic City ay idinisenyo upang magpalawak sa ekonomiya ng bansa mula sa pag-asa sa langis patungo sa iba't ibang sektor tulad ng manufacturing, logistics, tourism at treasury. Ang lungsod ay nahahati sa mga special economic zones, kabilang ang industrial zone, residential communities, central business district at ang King Abdullah Port na isa sa pinakamalaking seaports sa rehiyon na naglilingkod bilang isang mahalagang hub para sa global trade. Ang King Abdullah Economic City ay dinisenyo upang maging isang sustainable at futuristic city na may mga green spaces, energy-efficient buildings at smart city technologies na maaaring tumanggap ng hanggang 2 million residents at lumikha ng 1 million jobs. Mayroon itong comprehensive transportation network, kabilang ang mga highway, railway station at plano para sa isang international airport. Gayunpaman, ang King Abdullah Economic City ay nagtatampok din ng mga modern residential communities na may mga paaralan, ospital at leisure facilities, kasama ang mga attraction para sa tourism at kasiyahan tulad ng mga golf courses at waterfront developments. Samantala sa larangan ng edukasyon, ang lungsod ay tahanan ng mga paaralan, universities at mga research centers na nagtutulak ng inobasyon at talento sa workforce ng Saudi. Ang pangunahing layunin ng King Abdullah Economic City
ay ang paglikha ng mga opportunity sa trabaho para sa mga mamamayan ng Saudi, pagbawas sa unemployment at pagsuporta sa mga patakaran ng Saudization. Bagaman nahaharap ang proyekto sa mga hamon tulad ng speed development at pagkamit ng malaking populasyon, patuloy pa rin na umuunlad ang King Abdullah Economic City na nagiging mahalagang bahagi ng Vision 2030 ng Saudi Arabia. Bukod pa rito, ang King Abdullah Economic City ay isang simbolo ng ambisyon ng Saudi Arabia na maging isang global economic leader na nagbibigay diin sa modernization, economic diversification at paglikha ng mga sustainable na urban environments para sa future generations. Number 5. Sustainable City in Dubai, UAE. Ang Sustainable City sa Dubai ay isang pioneering eco-friendly development na naglalayong maging modelo ng sustainable living sa Middle East. Ito ay matatagpuan sa Al-Qudra Road na ang lungsod ay sumasaklaw sa 46 hectares at binuo ng Diamond Developers bilang bahagi ng kanilang misyon na magtaguyod ng isang komunidad na nagbibigay diin sa environmental sustainability at mataas na quality ng pamumuhay. Ito ay dinisenyo upang maging isang zero-carbon community. Ang Sustainable City ay nagtatampok ng 500 villas at 89 apartment units na lahat ay may solar panels at energy-efficient appliances. Ang mga residential clusters ay idinisenyo upang magbigay ng maximum na liwanag at ventilation habang binabawasan ang pangangailangan para sa artificial lighting at air conditioning. Bukod dito, ang lungsod ay may malawak na green spaces kabilang ang mga biodomes kung saan maaaring magtanim ng sariwang prutas at gulay na sumusuporta sa urban farming at local supply ng pagkain. Gayunpaman, ang Sustainable City ay may mga car-free zones na nagtataguyod ng paglalakad at pagbibisikleta, habang ang electric buggies at car-sharing programs ay nagbibigay ng transportation para sa mga residente. Ang lungsod ay gumagamit din ng advanced waste management systems na nagtataguyod ng recycling at composting, at may water-saving technologies at grey water recycling upang mabawasan ang pag-consume ng tubig. Sa kabila ng pagiging isang high-tech na community, ang Sustainable City ay naglalayong ipakita na ang sustainable living ay hindi lamang posible kundi practical din sa isang modern urban setting. Bukod sa technological innovation, ang lungsod ay nagtataguyod ng social sustainability sa pamamagitan ng pagbibigay ng space para sa communal activities at edukasyon sa sustainability. Bagaman ito ay humaharap sa mga hamon tulad ng pagpapanatili ng interes ng komunidad sa mga eco-friendly practices, ang Sustainable City ay isang inspirasyon para sa iba pang mga proyekto sa buong mundo na maghangad ng balance sa pagitan ng modernong pamumuhay at pagprotekta sa kalikasan. Number 6. Amaravati in India. Ang Amaravati ay isang planned city sa south ng Krishna River sa state ng Andhra Pradesh, India, na itinatag noong 2014 bilang bagong kapital pagkatapos ng pagkakabuo ng state ng Telangana. Ang lungsod ay idinisenyo upang maging isang world-class futuristic city na magsisilbing sentro ng ekonomiya, technological innovation at sustainable development. Ang master plan ng Amaravati na ginawa ng gobyerno ng Singapore ay nagtatampok ng modern urban infrastructure, malalaking green spaces at mga sustainable na pamamaraan sa pag-unlad. Bilang isang smart city, ang Amaravati ay magkakaroon ng mga advanced technologies para sa epektibong pamamahala, mula sa traffic management hanggang sa waste management, kasama na ang high-speed internet at intelligent transportation systems. Bukod dito, ang lungsod ay naglalayon na maging isang green city na may malaking bahagi ng lugar na inilalaan sa mga park, garden at riverfront developments at gumagamit ng renewable energy at eco-friendly na materials upang mapanatili ang mababang carbon footprint. Gayunpaman, ang Amaravati ay inaasahang maging isang pangunahing economic hub sa India na mag-aakit ng mga investors sa mga sektor tulad ng IT, biotechnology, finance at edukasyon. Samantala, may mga plano rin para sa pagtatayo ng mga nangungunang educational at health institutions kasama ang mga international collaborations. Gayunpaman, nahaharap ang proyekto sa mga hamon tulad ng mga pagbabago sa pamahalaan, isyu sa pondo, at mga debate sa laki at bilis ng proyekto na nagdulot ng mga delay sa pag-unlad. Sa kabila ng mga ito, patuloy na umuusad ang construction ng mga pangunahing infrastructures. Bagaman ang timeline ng proyekto ay napahaba, ang Amaravati ay nananatiling mahalaga
sa strategy ng Andhra Pradesh para sa future growth na may potensyal na maging isang modelo ng smart at sustainable urban development sa India. Ang lungsod ay nag-incorporate din ng mga elementong kultural at pangkasaysayan tulad ng Amaravati Stupa na nagpapakita ng paggalang sa Roch heritage ng rehiyon habang tinitiyak ang modern development. Number 7. Hudson Yards in New York, USA. Ang Hudson Yards sa New York City ay isang ambitious urban development project na may laki na umaabot sa 28 hectares ng dating industrial rail yards sa west side ng Manhattan. Bilang pinakamalaking private real estate development sa kasaysayan ng United States, ang Hudson Yards ay naglalayong maging isang modelo ng modern lifestyle, business, and culture sa isang highly urbanized na setting. Dinisenyo ito bilang isang mixed-use complex. Ito ay tahanan ng mga modernong skyscrapers, residential buildings, commercial spaces, public parks, at cultural venues na naglalayong lumikha ng isang self-sustaining community. Samantala, ang proyekto ay kilala sa mga iconic na landmarks tulad ng The Vessel, na isang interactive art installation na nagbibigay ng panoramic views ng Manhattan skyline, at The Shed, na isang dynamic cultural venue na nag-host ng iba't ibang uri ng mga art and cultural events. Bukod sa mga ito, ang Hudson Yards ay may mga high-end office spaces, luxury residences, at retail outlets na nagbibigay daan sa mga multinational companies na magtayo ng kanilang mga opisina sa bagong business district na ito. Gayunpaman, ang mga public spaces at landscape parks sa Hudson Yards ay idinisenyo upang magbigay ng oasis sa gitna ng abalang lungsod na nagbibigay ng mga lugar para sa pagre-relax, social interaction, at cultural expression. Ang Hudson Yards ay nilagyan ng state-of-the-art smart systems para sa energy management, security, at sustainability na nagpapakita ng kanilang commitment sa environmental responsibility at green building practices. Gayunpaman, sa kabila ng mga innovative at tagumpay, ang proyekto ay humarap sa mga hamon tulad ng issue ng affordability at ang possibility of gentrification in surrounding communities. Sa kabila ng mga ito, ang Hudson Yards ay isang simbolo ng modern urban development na nag-aalok ng bagong perspective sa kung paano maaaring magtugma ang cutting-edge technology, sustainability, at cultural richness sa isang mega city tulad ng New York. Samantala, ito ay patuloy na nagiging isang mahalagang landmark sa lungsod at isang inspirasyon para sa mga urban development projects sa buong mundo. Number 8. Yachay in Ecuador. Ang Yachay, na kilala rin bilang City of Knowledge, ay isang planned city sa Ecuador na itinatag upang maging center ng scientific researches, technological innovation, at mas mataas na edukasyon. Matatagpuan sa probinsya ng Imbabura sa northern side ng bansa, ang Yachay ay isa sa pinaka-ambisyosong proyekto sa kasaysayan ng Ecuador na inilunsad noong 2013 sa ilalim ng pamahalaan ni Pangulong Rafael Correa. Ang lungsod ay dinisenyo upang palakasin ang ekonomiya ng Ecuador, bawasan ang pag-asa sa kita mula sa langis, at itaguyod ang sustainable development sa pamamagitan ng edukasyon at pananaliksik. Samantala, ang Yachay Tech University ay sentro ng lungsod na isang pampublikong university na nakatuon sa mga disiplin ng STEM or Science, Technology, Engineering, and Mathematics na may pakikipagtulungan sa mga international institutions para sa mataas na quality education at researches. Gayunpaman, ang Yachay ay pinaplano bilang isang smart city na naglalaman ng mga makabagong teknolohiya para sa digital governance, intelligent transportation, at sustainable urban infrastructure. Samantala, inaasahan nitong maging isang pangunahing hub ng mga industriya sa high-tech tulad ng biotechnology, nanotechnology, at renewable energy na mag-aambag sa pagbawas ng pag-asa ng Ecuador sa langis at lumikha ng mga bagong opportunity sa trabaho. Gayunpaman, naharap ang proyekto sa mga hamon tulad ng mga pagbabago sa pamahalaan, isyu sa pondo, at mga delays sa konstruksyon na nagresulta sa mas mabagal na pag-unlad kaysa sa inaasahan. Sa kabila nito, patuloy na umuunlad ang Yachay na may patuloy na pagtatayo ng mga facilities sa research, tirahan, at infrastructures. Bukod pa rito, ang lungsod ay nananatiling mahalaga sa strategy ng Ecuador para sa paglipat patungo sa isang knowledge-based economy. At sa kabila ng mga hamon, ang potensyal ng Yachay na maging isang sentro ng innovation sa Latin America ay nananatiling malaki. Ang proyektong ito
ay isang simbolo ng ambisyon ng Ecuador na lumikha ng isang lungsod na nakatuon sa kaalaman at technological development, na may malakas na diin sa edukasyon, innovation at inclusive development. Number 9. Thu Thiem City's new urban area in Vietnam. Ang Thu Thiem New Urban Area sa Ho Chi Minh City, Vietnam ay isang ambitious urban development project na may laki na 657 hectares sa east side of the city sa kahabaan ng Saigon River. Samantala, itinuturing ito bilang isang susi sa pagpapalawak at modernization ng Ho Chi Minh City. Layunin ng Thu Thiem na maging isang world-class urban area na magiging bagong financial district at cultural hub ng lungsod. Ang proyekto ay dinisenyo upang magtampok ng modern architecture, innovation at environmental sustainability. Samantala, sa pamamagitan ng isang highly organized master plan, ang Thu Thiem ay magkakaroon ng mixed-use districts na pinagsasama ang residential, commercial at institutional spaces na magbibigay daan sa madaling access at connectivity sa buong urban area. Samantala, ang main project nito ay isang modern financial district na may mga skyscrapers at world-class office spaces na magiging tahanan ng mga international companies at financial institutions. Bukod dito, magkakaroon din ng mga state-of-the-art cultural venues, educational institutions at recreational facilities na magtataguyod ng isang vibrant at magkakaugnay na komunidad. Gayunpaman, ang transport infrastructure ng Thu Thiem ay idinisenyo upang maging modern at efficient, kasama ang mga bagong tulay, subway lines at bus routes na magkokonekta sa Central Business District ng Ho Chi Minh City. Ang urban area ay magkakaroon din ng malawak na green spaces, parks at waterfront promenades na nagtataguyod ng isang sustainable at healthy living environment. Bilang isang smart city, ang Thu Thiem ay magkakaroon ng mga integrated IT systems para sa energy management, traffic control at public services, habang ang mga gusali ay dinisenyo upang makamit ang mga international standards sa sustainability tulad ng LEED certification. Bagaman ang proyekto ay may mga hamon tulad ng land acquisition issues at displacement ng mga residente, inaasahang magiging isang pangunahing financial hub ang Thu Thiem na magdudulot ng malawakang contribution sa ekonomiya ng Vietnam at magsisilbing modelo ng modern urban development sa Southeast Asia na may global significance at inspirasyon para sa iba pang mga lungsod sa rehiyon. Number 10. Kigali Innovation City in Rwanda. Ang Kigali Innovation City o KIC sa Rwanda ay isang ambitious project na itinatayo sa capital ng Kigali bilang bahagi ng mga initiatives ng Vision 2020 at Vision 2050 ng bansa. Layunin ng proyekto na gawing isang hub para sa technology, innovation at edukasyon ng Rwanda na naglalayong maging sentro ng kaalaman at pag-unlad sa Africa. Ang Kigali Innovation City ay tahanan ng mga world-class educational institute tulad ng African Leadership University at Carnegie Mellon University Africa na nagpo-focus sa science, technology, engineering and mathematics o STEM education upang ihanda ang mga estudyante para sa mga trabaho sa hinaharap. Bukod dito, ang lungsod ay nagtatampok ng mga facilities for research and development o R&D na naglalayong lumikha ng mga solusyon para sa mga hamon sa Africa at magtulak ng innovation. Samantala, ang Kigali Innovation City ay dinisenyo upang makaakit ng mga global tech companies, startups at negosyante na may modern infrastructure, access sa pondo at regulation support upang palaguin ang sektor ng teknolohiya ng Rwanda. Gayunpaman, ang lungsod ay mahalaga sa strategy ng bansa na mag-diversify mula sa traditional sector tulad ng agriculture patungo sa mas sustainable at high-growth sectors gaya ng technology and service. Bilang isang smart city, ang Kigali Innovation City ay may integrasyon ng mga advanced technologies sa urban planning, kabilang ang smart grids, efficient public transportation at digital governance na may diin sa sustainability sa pamamagitan ng green buildings at renewable energy. Gayon din kasama rin proyekto ang mga incubators at accelerators na sumusuporta sa mga startup na nagbibigay ng mentorship, pondo at access sa network ng mga experts at investors. Samantala, ang Kigali Innovation City ay nagsisilbing modelo para sa iba pang African nations na nagnanais gamitin ang teknolohiya para sa economic development, at ito ay nagfi-feature ng cultural integration na nagpapakita ng heritage ng Rwanda habang nagtutulak ng makabagong pananaw para sa hinaharap. Sa kabila ng mga hamon, ang Kigali Innovation City
ay inaasahang magiging isang mahalagang center ng innovation sa Africa na magtutulak ng technological development at economic growth sa Rwanda at mga kalapit na rehiyon na isang mahalagang bahagi ng hangarin ng bansa na maging isang middle-income country pagsapit ng 2035 at high-income country pagsapit ng 2050.